Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Binuntis mo ako! Pero iba ang pinakasalan mo! Mananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo! Aminin ko! Mahal kita! Nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo! At hindi ang pagkatao ko! Mr. Romantico. Si VP Sara Duterte, since palpak po yung kanilang impeachment ngayon, talaga nga namang nagmumukha na silang tanga doon. Entertainment na boring. Grabe, ganun na lang ang nangyayari ngayon dyan sa Senado, sa impeachment trial. Wala na akong nanonood dahil wala namang bago. Wala namang masasabi nating pasabog. Asa na yung pasabog nila? Basta alam ko may sabog sa Malacanang. Pero yung pasabog, wala. As in, wala pong pasabog. At ito matindi, mga kababayan. Dahil walang pasabog doon, gagawa sila ng pasabog ngayon. Nako. Ipakukulong nila si VP Sara Duterte. Paano? Sa pamamagitan ng kaso sa labas. Since hindi nila mapatunayan sa impeachment court at hindi nila makontrol ang lahat ng senador, doon sila sa kontrolado nila. So ang DOJ nagsampa ng kaso ng grave threat kay VP Sara Duterte. Mantakin mo, Brad. Ang tagal na niyan. Ang tagal na niyan. Ngayon nyo lang isasampa sa kalagitnaan ng impeachment. Bakit? Yung timing nyo talaga kakaiba. Parang yung timing nila doon sa kay Senator Cayetano, di ba? Yung palpak na timing ni Matibag doon sa, alam mo yun, yung ano man tawag doon, doon sa SEA Games, di ba? Doon sa SEA Games, di ba, alam naman natin na matagal na yung nagkaso yan, ni-clear na ho ng ombudsman noon, at the same time, hindi ho si Cayetano yun. Biglang uungkatin ni Matibag. Oy, naku. Kasi may balita ako may balita talaga ako Si Matibag daw ay talagang pikon na pikon dito kay Cayetano. Kasi kahit anong gawin po nito ni Matibag, hindi niya ho talaga matalo pagdating ho sa ano to si Cayetano. Alam naman po natin, napakatalino itong mamang to na si Cayetano. Kaya ho pikon na pikon kasi sobrang yabang po niya yung Matibag na yan. Oo, sobrang yabang niya na feeling niya talaga kontrolado niya yung lahat ng bagay. Feeling niya talaga siya ang may control. Ang hindi niya maunawaan, yung kanyang control, 2 years na lang. 2 years ka na lang, boy. After 2 years, magbakasyon na kayo ng asawa nyo. Ng asawa mo. Asawa nyo tuloy. Asawa mo. Sa ibang bansa. Sure ako, meron kang kalalagyan. Baka sabihin mo ba, nagbabanta ako. Hindi, ibig sabihin ng kalalagyan. Ibig sabihin, malamang sa malamang, kakasuhan ka. Dahil sa mga kabalastugang pinagagawa mo. Diba? So, ibig sabihin lang noon, mga kababayan, kung ikaw ay kakasuhan ng kabalastugan, alam na natin mangyayari. Ikaw itatakbo at daladala nyo na kung ano man ang kinita ninyong mag-asawa. Kasi balita ko, may balita ako Hindi ko alam pero may balita ako. Di umano, allegedly meron ding mga di umano daw Hindi ako sure dito. Again I'm not sure about this. So kung gusto nyo marinig ang panig ni Director Matibag, pwede naman po niyang i-email dito yung kanyang panig. Pero sabi daw, meron daw di umanong mga allocation na ang kanyang asawa. Ewan natin kung totoo yan. Alamin natin kasi yan po yung napaka-importanteng maunawaan natin kasi paano ka magiging isang magaling na investigador na iniimbestigahan mo yung mga quote-unquote corruption sa iba kung yung asawa mo ay meron namang di umano allegedly na alam mo yun, kwento-kwento sa paligid na meron din daw mga proyekto. Hindi ko lang sure kung totoo yan. Alamin natin. So, alam mo naman tayo, bukas tayo sa panig ng kahit kanino man. Bukas tayo sa panig nitong grupo ng mga sip-sip kay Marcos. Bukas tayo dyan. Hindi tayo sarado. Alam mo naman tayo mga kababayan, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Yan ho tayo di ba? Hindi tayo yung tumitingin sa kulay, tumitingin sa politika niya. Basta importante sa ating pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Yan po ang banateros. Yun. Mga banateros natin na nanonood dyan parati, shout out naman dyan. At saka yung mga namimit natin na nagpapabatis. Pagpasensya nyo na po talaga, mahina po talaga ako sa memory. Kasi natutunan ko na mag-move on sa buhay.
ang paspas, ang XX na yan, nagmumubo na ako dyan eh. Kaya hindi natin na, ano yan, naaalala pa yung mga ganyan-ganyan. So, sa totoo lang, kung gusto ninyo kasi may mga nagpapabati, Banat Bay, shout out mo naman ako sa iyong, may panuntahan akong, isang club eh. Yung mga, kalimutan ko na yung mga pangalan nyo, pasensya na mga sir, mga ma'am, pagpasensya nyo na, shout out sa inyo mga security, bouncer, at mga matitikas nating mga server dyan sa BSK. Ayun, palakpakan. Shout out naman shout out sa inyo po. Thank you very much po sa inyong serbisyo sa akin pag nandyan po tayo. Maraming salamat at sa susunod, isulat nyo na lang yung pangalan kasi makakalimutin po talaga ako eh. Walang biro. Alam mo yung minsan nakakalimutan ko, asa na yung sombrero ko na nakasuot na pala. Yung mga ganun ba? Ewan ko, ako lang po ba o kayo rin mga matatanda ganun din? Maraming matatanda ganun eh. Nakakalimutan. Asan yung salamin ko? Yung suot-suot mo na? Di ba? Minsan talaga ganun. Pagpasensya nyo na, medyo para lang sa kaalaman ninyo, 50 na po ako at mukha lang bata. Dahil walang stress sa buhay. Pero, pagpasensya nyo na. O, eto, pag-usapan natin itong limpak na salapi. Nako! Nananakawin na naman ng gobyerno. Grabe, hanggang kailan kaya pagnanakaw ng gobyerno na to sa atin, ano? Sobrang nakaka-dismaya na. Ewan ko kung yan ba ano pa ba? Yan pa ba ay tawag dito? Yan pa ba ay makatarungan para sa atin? Alam mo yung, loob-loob ko nga. Ito, imagine niyo sa mga bansang napupuntahan ko, sa Japan, China, Thailand, lahat, yung sa Europa, napupuntahan natin yan. Sa Canada, sa Amerika, di ba, sa UK. Alam mo, ang issue sa kanila hindi naman, hindi ko sinasabing zero corruption sila, walang bansang zero corruption. Pero hindi ko sila nagrereklamo pag mataas ang tax. Alam mo yun, marami sa kanila nagsasabi, alam mo, ang taas ng tax sa amin dito, grabe yung tax sa amin. Pero okay lang kasi nakikinamang naman kami. Yan ang mga kadalasan sinasabi sa akin ng mga Pilipino, Okay lang, mataas ang tax dito. At least, nararamdaman naman namin. Alam mo ba, ganyan. Yung nagkasakit ako, ganito, wala kang binayaran, bla, bla, bla. Yung nagkaroon ng problema, ganito, wala akong binayaran. Mga ganun sabi ko. Kailan kaya natin mararamdaman yun, Yung, dito kasi, survival. Bakit kanyo? Kasi, kahit ako meron tayong tinatawag na emergency funds, di ba? Siyempre, pagka nagkakaedad ka na, lalagay ka ng emergency funds. Yan, dapat di mo babawasan yan. Hindi dapat bababayan sa certain amount, di ba? Para may emergency fund ka. Bakit? Kasi wala ka ng mga asahan sa gobyerno PhilHealth? Kaya ninakaw na nila yung pera Inilipat nila kung saan-saan Korte, Supreme Court yan, nagagalit na ba't yung nilipat yung pera dyan Ito okay lang sana ilipat kung sobra. Okay lang, di ba? I mean, sobra ang dami nyo nga ospital na hindi nababayaran Tapos maglilipat pa kayo? Ano katarantaduhan yun, di ba? So, iyon yung nararamdaman. Tapos ngayon, kakagawa lang ng EDSA, sira na kagad. I mean, paano ka matutuwa na magbayad ng tax? Paano ka matutuwa na maririnig mo na 7 trillion, 7.2 trillion, to be exact, 7.2 trillion ang budget ng Pilipinas, tapos ang makikita mo sira-sira sa EDSA? Na kagagawa lang po yan recently lang ginawa. Actually, natuwa na ako. Ito to be honest, natuwa na ako kasi wow, totoo nga yung EDSA rehabilitation. Aminin natin, maganda naman. Nagkaroon ng magandang, kasi nagmumotor ako ramdam ko yun Pagmumotor, sa mga kotse kasi hindi mo masyado ramdam yan. Pero pag nagmumotor ka, ramdam mo talaga yung ganun dyan pagka, makikita mo, talagang dire-diretso na, panalo Walang biro, sabi ko, aba. Tapos makikita mo, may walkway na talaga. May pedestrian na. Okay yun. Tapos, nung nakita ko, isang malupit na ulan lang. Kasi nung umuwi ako ng madaling araw, as in traffic sa EDSA, merong nasirang, syempre yung bus, kung saan na rin dumadaan. Tapos yung meron pang parang, ang tawag dito, yung building na bumagsak. Hindi yung building. Pader yun, sorry, pader. Diba? Sabi ko, ito yung rehabilitation. Sa simula lang pala maganda. Di ba? Sa simula lang pala maganda, parang parang TikTok. Bakit? Marami sa TikTok maganda pag nakita mo sa personal. Anyari? Parang totoo. Hindi. Bakit ba? Guilty ka rin dyan. Akala mo, kapogi mo, animal ka. Hindi. Guilty rin naman ako. Filter yan. Ang tawag dyan, filter. Di ba? Pero, yung sa mga TikTok, ang dami ko na nabili dyan na nabudol ako Meron akong binili dyan yung parang higaan mo na parang malaking unan para pag nanonood ka ng telebisyon.
O di, ang laking ganda. Tapos yung sumasandal yung mga ano doon para ano, pagkadating sa akin, ano ba ito, unan? Ang liit! Parang gano'n na nangyayari sa Pilipinas eh. Di ba? Parang expectation natin kasi ganda. Parang, yung linis, ganda, patag na patag. Tapos pag ulan lang, nangyari. Sira na kagad. Ulan lang Ay, ano to? Hindi waterproof? Anong klase? Banat bay naman kasi. Nagdemand ka pa ng waterproof na karsada. Hindi naman waterproof yung karsada natin. Grabe, no? Saan ka nakakita nun, ano? Action cam na hindi waterproof. Ganun kasi, di ba, pag action cam, dapat talaga waterproof kasi nga action cam di ba? Ginagamit pang action, pag nagsiswimming, nagbi-beach ka. Ito, hindi. Yung ano natin, malupit talaga. Yung karsada natin, hindi waterproof. Bawal mabasa. Saka nakakitang karsadang bawal mabasa. Only in the Philippines. Dinaig natin ng ibang bansa, mga kababayan. Yung kanilang karsada, waterproof. Sa atin, hindi. Bakit? Para madaling mapalitan. Pag madaling palitan, bagong budget. Para-paraan na lang din talaga no? Ang lupit nyo. Ang lupit mo, Marcos. Iba ka talaga. Ito, panoorin natin ito Kung magkano ba yung budget. Isinumite na po ng Department of Budget and Management sa Kamara ang 2027 National Expenditure Program. Umabot ang panukalang pondo sa 7.2 trillion pesos. Mas mataas po yan kumpara sa higit 6 trillion pesos na national budget ngayong taon. At live. Yeah. Grabe, no? Laki ng kinalaki. Trilyon. At ito ang pinakamalaking budget sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Muntakin mo, no? Ako, sa totoo lang. Hindi kasi baka sabihin ng iba, syempre taon-taon kailangan tumaas yan. Hindi. Kung ako may ganito akong iskandalo sa administrasyon ko, halimbawa yung ako naging presidente, halimbawa lang naman. Tapos ganito kalaki yung bilyong-bilyong iskandalo. Aminin na natin na meron talagang nanakaw. Ang pinagtatalunan na lang natin kung sino ang mastermind. Kung para sa taong bayan, ang mastermind si Marcos. Pero para sa mga pinklawan at dilawan, ang mastermind lang si Saldico. Wala na. Hindi na nga rin si Romualdez di ba? Ganun syempre sa pulahan, sa mga loyalistang tanga at bobo at bayaran, ang mastermind ng flood control si Duterte. Diba? Ganyan yung mga yan Alam mo yung logic na, ang may kasalanan yung si Duterte pa noon pa yan. Gago. Ganun sila ewan ko kung bobo o sadyang matindi lang yung pangangailangan sa buhay at kailangan mabayaran. Ganun yung kanilang komento. Hindi, ang may kasalanan yan si Duterte. Ang pinklawan naman, hindi nila masisi si Marcos, hindi nila masisi si Romualdez. Ewan ko ba kung ba't ganun to mga pinklawan, kaya yung kaplastikan nyo, wala na Wala na talaga Hindi na po yan papasa sa Pilipino yung kaplastikan ninyo, yung double standard nyo. Hindi talaga kayo for anti-corruption. You are just for power and greediness. Yan ang mga pinklawan, yan ang mga dilawan na sumusuporta kay Ontiveros at saka dito kay Leni Robredo. Yan ang totoo. Pero eto na nga, at 7.2 ang pinakamataas sa kasaysayan. Kasi kung ako nga presidente, sinasabi ko nga, alam ko na may korupsyon na nangyari. Pipilitin ko yung mga tauhan ko, ibaba nyo Kung hindi man lang the same, nung last year na 6 point something, at least ibaba nyo ng kapiraso. Di ba? Konting-konti lang para, ay, grabe, bumaba. Kasi ang pangako dyan, mawawala na yung flood control Di ba? Dahil nga sa kinurap. So, parang mawawala na yung flood control. Pero hindi ganun pa din. Kahit wala na daw, di umano. Ewan ko kung totoo yung katarantaduhan nilang yun na wala na daw yung flood control. Pero parang hindi naman. Lalo lumaki. Paano nangyari yun? Mula sa Batasang Pambansa, may expert report si Marian Enriquez. Marian, ano ba yung mga departamento na pinaglaanan ng malaking alokasyon at kasama na ba dyan yung para sa flood control projects? Ruth, alinsunod nga sa konstitusyon na sa saligang batas, ang sektor pa rin ng edukasyon na may pinakamalaking pondo na paglalaanan nga. Bakit edukasyon? No, matik yan Matik yan. Baka sabihin nyo, tinan mo na priority Marcos. Edukasyon, hindi. Matik yan. Bakit? Kasi nasa konstitusyon natin yan Sa budget, dapat pinakamataas. Edukasyon. Okay? Edukasyon talaga dapat. Para nga sa 2027 national budget at plano ng paglaanan ng 976 billion pesos ang Department of Education. Sunod naman na paglalaanan ng pinakamalaking pondo ang Public Works o ang DPWH na may proposed 644 billion. Yan ang hindi normal. Kasi given Given na po na ang DepEd ang pinakamataas. So dito mo makikita
kung ano talaga ang tunay na priority ng presidente. Yung kasunod, hindi yung una. Yung una kasi hindi nila pwedeng labagin yan eh. Pero yung kasunod, Billion pesos. Ikatlong health sector na may proposed 353.80 billion pesos. Sunod ang mga kagawarang paglalaanan ng pondo ang DILG, Defense, Transportation, Agriculture, Social Welfare, Higher Education at Judiciary. Sa press conference, sinabi ni Budget Acting Secretary Kim Robert De Leon na may proposed 107.4 billion pesos para sa flood control projects sa susunod na taon. Kabilang dito ang maintenance, meron pa rin sa flood control. Magkano yon? Ulitin natin. flood control projects sa susunod na taon. Kabilang dito ang maintenance, Oh, wait Kim Robert De Leon na may proposed 107.4 billion pesos 107.4. Flood control. 107.4. 107.4. Makalimutan ko na naman. para sa flood control projects sa susunod na taon. Kabilang dito ang maintenance, repair, rehabilitation at improvement ng mga existing infrastructures. Git niya, kinailangan daw ibalik at mapondohan muli ang mga ito sa susunod na taon dahil hindi may tatanggi ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na flood control projects para maiwasan ang mga pagbaha. Matatandang hindi naglaan ng pondo para sa flood control projects ngayong taon kasunod ng mga nadiskubring anomalya at korupsyon. Narito ang paliwanag ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon. Hindi naman din po natin po pwedeng pabayaan yung mga naumpisahan na mga Ito yung may hawak ng pera ng taong bayan? Siya nag-propose? My golly, what is happening to our country? flood control projects at mas hindi po magiging maayos yung epekto kung mananatiling nakatiwangwang yung mga naumpisahan ng mga flood control projects. Hay nako. Balik sa Bruce. Marian, medyo malaki-laki rin yung 100 billion plus na para sa flood control projects. Paano daw masisiguro na hindi na mauulit itong mga anomalya sa flood control projects? Yes, Ruth, ayon nga doon kay Budget Acting Secretary Kim De Leon, talaga naman daw mas matinding vetting process yung kanilang ginawa. At nagpapasalamat nga siya dito sa kalihim ng DPWH sa kanilang kooperasyon kay Secretary Vince Dizon. At nanindigan siyang siniguro nila na natukoy nila ng maayos yung mga proyekto, gayon din yung mga lokasyon ng mga ito. At para naman po doon sa hanay ng Kamara, git nga ni House Committee on Appropriations Chairperson Mika Swansing, gagawa sila ng mga panibagong rounds ng vetting para nga sa pagpapasa ng HGAB para masiguro na yung mga proyektong napapaloob sa final version ng panukalang pondo ay yung kinakailangan. Narito po yung kanilang mga pahayag. Duly supported ngayon pa lang ng actual program of works ang mga ito upang masiguro natin na hindi ito magiging mga ghost flood control projects kapag ito ay naaprubahan ng Kongreso. Meron na po tayo actually nasimulan doon sa 2026 GAA na ilang mga probisyon na ating pinasok para po siguraduhin na in terms of implementation and monitoring. Samantala, malaking bagay din ayon kay Swansing na napondohan ng 1 billion pesos ngayong 2026 yung Project NOAA para sa pag-update ng kanilang mapping sa iba't ibang lugar. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, napaprioridad yung mga lugar na pinaka-nangangailangan ng flood control projects ayon nga sa... Nako, nandiyan na. Siya na may control. Ang lupit mo talaga, bata. Ha? Siya na maglalagay ng kung saan magkakaroon ng flood control. Patay tayo dyan. Garapalan, Walang yaan talaga, mga kababayan. Garapalan na ang nangyayari sa Pilipinas. Oo, imagine mo, Brad. Imaginein mo na lang. Project NOAA at Ruth sa August 17, sa susunod na Lunes, ay inaasahan na nga mag-uumpisa yung budget briefing at unang sasalang, syempre, yung mga economic managers mula nga sa DBCC. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa Ruth. Yan po ang Express Grabe, no? Sige lang. Gising na po ba kayo, mga kababayan, o hindi pa rin hanggang ngayon? Magpapaniwala pa rin kayo sa script ng mga Pinklawan at Dilawan na ito'y labanan lang ng Marcos at Duterte. Hindi, kasi, alam mo, Hello? Hindi kasi alam mo, mga kababayan, people in the house, sa totoo lang, yan po yung propaganda po ng ng mga Pinklawan yung pinalalabas nila through the mainstream media. Of course, tandaan niyo, ang Pinklawan, Dilawan at ito mga terorista makakaliwa, magkakasama yan Tandaan niyo yan, magkakasama yung mga ulul na yan at ang kanilang mouthpiece ay ang mainstream media. Bakit? Kasi pare-pareho sila ng ugali niyan mga hipokrito, double standard na mga tao. At alam mo, etong ginagawa po nila na script ay palagi na lang
Hindi, labanan yan ng mga Marcos at Duterte. Ang flood control, labanan yan. Nag-aaway lang dyan yung mga destabilizer ng mga Duterte dahil gusto nilang mapalitan ang gobyerno dahil gusto nila si VP Sara Duterte. Eto lang, para lang sa kaalaman ninyo. Hindi ho totoo yan. As a matter of fact, sure shot naman na si VP Sara Duterte sa 2028. Hindi na natin kailangan guluhin ang gobyerno para mapalitan si Marcos. Yes, marami ho sa ating mga kababayan, hindi lang ho mga Duterte supporter na gusto nang mapalitan agad-agad. Ngayon pa lang. Kasi hindi dahil sa gusto nila si Vice President Sara Duterte, kung hindi dahil po, palpak talaga si Marcos pagdating sa pagharap sa krisis sa ating bayan. So kaya nila gustong mapalitan na. Dahil gusto nilang mabalik yung dati. Alam mo, whether you are, kung ikaw ay non-political person, marami nanonood sa atin na hindi naman po baka Duterte o they're non-political people. Pero sa totoo lang, sila po mismo, alam nila at gusto nila na bumalik doon sa 2016 to 2022 na kind of living sa neighborhood o doon mismo sa labas. Kasi ngayon, ito alam na lahat ng tao to eh. Kahit sino nanonood dito, tanungin ko kayo. Kayo ba, do you feel safe na maglakad sa mga iskinita ngayon? Hindi. Grabe yun, nakikita ko yung mga kaliwat kanan pong sa balita, yung kaliwat kanang krimen. Sinasaksak, pinapatay. Alam niyo yan eh. Siyempre yung mga high up there, hindi ko alam, high ba sila o dahil high sila? Alam mo yun? High sila dahil mayaman sila o high sila dahil sabog sila. Pero yung mga nasa taas, di ba? Hindi naman po nila ramdam yan eh. Tayo yung mga nasa baba, ramdam natin yan. Hindi tayo makapaglakad basta-basta. Kailangan pa natin pumunta sa mga BGC para makaramdam ng safety. Actually, hindi nga rin. Minsan may mga instances pa rin doon na ilan lang naman. Kailangan natin pumunta sa mga maayos na lugar para magkaroon tayo ng safety nest na pakiramdam. Pero pag ikaw talaga nakatira ka sa mga, alam mo na, mga simpleng mga bahay, kahit nga subdivision ngayon, hold up ka na, nakikidnap ka na, hindi mo na, as much as possible, kung ikaw ay talagang magulang na matino, hindi mo papayagan ng anak mo na bumiyahe na mag-isa. Kasi binabantayan mo na. Unless pariwara ka magulang, adik ka rin na magulang, na wala ka ng pakialam sa anak mo dahil nag-aaway kayo mag-asawa. Kasi ganoon naman nangyayari ngayon eh. Yung mga walang pakialam sa anak nila, dahil magkaaway sila at niloko siya ng asawa niya. Yun ang totoo. Reality check, people in the house, maraming ganyan. Kaya nga, alam mo, etong pangyayari na to sa issue ng flood control, sa issue ng corruption, hindi ho ito laban ng Duterte at Marcos. Ito'y laban na corrupt talaga ang gobyerno natin ngayon. Kaliwat kanan. Sagad po sa korupsyon ang ating bansa. Iyan po ay given na. Kitang-kita po. Tanga ka na lang kung hindi mo ma-realize at aaminin yan na grabe ang korupsyon ngayon sa ating bansa. Mula barangay. Sa totoo nga eh. Mantakin mo, dati, ang korupsyon, nasa taas lang ngayon, hanggang barangay, hanggang kagawad, kurap. Ewan ko kung paano talaga babaguhin tong bansa natin eh. We have to have a radical change in this country if gusto natin mabago. Kasi alam nyo yan, marami sa mga kagawad at barangay, kung hindi kayo bibigyan ng pera, hindi nyo bibit-bitin yung kandidato, di ba? Huwag tayong maglukuhan. Huwag tayong maglukuhan. Yung mga barangay na hindi naman yan boboto dahil Duterte ka o Marcos ka. Hindi ganyan bumoto yung mga yan, yung mga barangay-barangay. Kung sinong magbigay sa amin ng malaki, mas malaki, yun ang aming bibit-bitin na kandidato. Totoo. Walang biro. Yun ang aming tutulungan at ipaboboto sa mga kababayan natin. Kaya sa totoo lang, yung mga barangay captain, mga kagawad, kasalanan nyo rin kung bakit nagkaganito bayan natin. Kayo kasi ang kayo talaga ang arms o yung nasa baba talaga eh. Kayo ang sikreto para maboto yung mga congressman. Kayo eh. Alam nyo yan. Mayroon nga akong alam na distrito, hindi ko na sasabihin kung saan. Tangina, lantarang kurap na eh. Pero dahil inalagaan kayo ng congressman na yon, binibigyan kayo monthly, binibigyan kayo lalo na pag-eleksyon, yun ang pinaboboto nyo sa mga kasamahan nyo o sa mga tao ninyo dyan sa barabarangay. Pero lantaran na korupsyon yan. At maka-Duterte na kayo, pero dahil sila ang malaki magbigay ng pera, yun ay boboto nyo. Tingnan nyo kawalang yaan ninyo. Di ba? Tingnan ninyo yung, wag na kayong magalit kung kurap ang mga nasa itaas. Wag na kayong magalit. Bakit? Number 1 kurap kayo eh. Mga barangay captain, mga barangay kagawad, number 1 kayong kurap. Kaya nalalagay sa pwesto yung mga congressman ninyo. Diba? Kaya nalalagay yung mga yan na ninanakawan kayo tapos bibigyan kayo ng bahagi
Bibigyan kayo ng 10,000, 20,000, 100,000, tarantado! Bilyon ang ninakaw niyang congressman ninyo. Barya ang ibinigay sa inyo, tapos ibinoboto nyo pa uli. O, alam niyo kung sino kayo. Kilala nyo kung sino kayo. Kahit may issue na sa mga barangay hall nyo, aninipis ang ginawa. Tapos, boboto nyo pa rin. Bakit? Kasi binibigyan kayo. May sustento kayo, mga animal kayo. Yan ang totoo. Kaya, you deserve it. You deserve na nakawang kayo ng taong bayan. Nakawang kayo ng taong bayan. Na nakawang kayo ng congressman nyo. You deserve it. Totoo lang. O, ito ha. Wait. Pakita ko lang sa inyo yung magkano ba yung budget. Wait lang. Bakit pa di ko makita tong animal na to? Liit-liit kasi. Hayop. Hindi ito eh. Asa ito yun? Hindi yan. Pangit yan. Asa na yun? Wait. Ay, nako. Ito. Evan, Wait, gaano kalaki ang itinaas nitong proposed budget sa susunod na taon kumpara sa national budget ngayong 2026? Aga 407 billion pesos ang itinaas itong hinihinging budget para sa taong 2027 kumpara sa national budget ngayong 2026. 7.2 trillion pesos ang nakasaad sa National Expenditure Program, 6% na mas mataas kaysa sa 6.7 trillion pesos na national budget ngayong taon. Samantala, 10 ahensya naman ang itinala ng Department of Budget and Management na makakakuha ng pinakamatataas na alokasyon sa panukalang pondo. Nasa House of Representatives na ang 2027 National Expenditure Program o NEP matapos i-turn over ng Department of Budget and Management ngayong araw. Ito na ang huling NEP na buong ipapatupad ng administrasyon bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na 2028. Sa kabuuang 7.2 trillion pesos na panukalang pondo, 10 ahensya ang nais paglaanan ng pinakamalalaking alokasyon. Nangunguna rito ang Department of Education na may 976 billion pesos. Pangalawa ang Department of Public Works and Highways sa halagang 644 billion pesos, habang pumangatlo ang sektor ng kalusugan na may 353.8 billion pesos. Sinundan ito ng Department of Interior and Local Government o DILG at Department of National Defense. Paglalaanan rin ng malaking halaga ang sektor ng transportasyon, agrikultura, social welfare, higher education at ang judiciary. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim De Leon, dumaan sa masusing pagbusisi. Kita niyo yan? Ayan, no? Ayan yung... ayan, no? 976 sa edukasyon, syempre. Pero ang kasunod, limpak na limpak sa laping 644. Tanong, may nakikita ba kayo? Wala. Para saan yan? Ewan ko. Sahod. So, ganyan po kalupit ang pangyayari sa Pilipinas ngayon. Okay? Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo ito. Yung kakasuhan daw si VP Sara Duterte. Ito. Afternoon. Today, August 11, 2026 at around 1:30 p.m. he confirmed that the criminal information for grave threats was filed against Vice President Sara Zimmerman Duterte. The charge is for grave threats under Article 282 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of Republic Act Number 10175 or the Cybercrime Prevention Act. So per context, this is the same matter referred to by the NBI to the DOJ, which is currently one of the subject of the current ongoing impeachment proceedings against the Vice President. Okay, so after preliminary investigation, ang nangyari po is nakita po ng ating mga prosecutors is that there was prima facie evidence with reasonable certainty of conviction to indict the Vice President for the crime of grave threats, again, by means of the cyberspace, so Cybercrime Prevention Act. So at this stage, the information being found in court, it's now within the jurisdiction of the court, na RTC-QC, at sa kanila na po tayo titingin for further updates on what the process will be. So ganito. So, may grave threat ngayon na isasampang kaso dito po kay VP Sara Duterte. Ang dito, yung timing baga. Alam mo yung timing na, may impeachment na 'Di ba? Ang tagal na niyan, yung quote-unquote ginawang grave threat di umano daw ni VP Sara Duterte. Ang tagal na niyan. Tapos ngayon, alam niyo kung bakit?
Kasi wala po kasing napatunayan sa impeachment court. Walang napatunayan doon except pinlay lang yung video. Anong pinapatunayan doon? Dapat sana napatunayan na talagang may pagbanta si Vice President Sara Duterte sa presidente at kay Lisa at dito kay Romualdez. Sana kung may ganun. Talagang, oo, ako, inutusan ako. Naka-standby lang ako. Pag namatay si VP Sara Duterte, ako yun eh. Lahat sila walang personal knowledge. Hindi nga nila alam na it was an outburst of emotion. Bakit? Napatunayan doon. Napanood nyo ba? Hindi. Yung buong video, yung buong webinar, nandun ba kayo? Hindi. Hearsay lahat. So parang ang dating nito, talagang latak. Basura yung kanilang ebidensya para doon sa grave threat sa impeachment. Saan ngayon papasok ito? Kasi remember, itong grave threat na to, isang buwan lang, mahigit. So wala pang isang taon ng pagkakulong yan. At bailable po yan. Ibig sabihin, kaya naman mag-bail ni VP Sara Duterte. Kaya namang magkaroon po ng ng konting pagkulong lang kung sakaling siya po ay ma-convict. Para saan yan? Optics po yan, mga kababayan. Optics yan na pag may nangyari dito o pag sinampahan ng DOJ, meron nga yung pambibida itong prosecution at ipagyayabang nila yan para ma-convince yung mga senator judge na, tingnan nyo na, kahit dito sa korte na convict, o kahit nga hindi na convict nasampahan at ng kaso ng DOJ. Kasi pag sinabi mo itong ginagawa ng DOJ, parang nakahanap na sila ng probability of conviction. Nakukuha niyo yun? Kaya nga, ito katarantaduhan to. Kasi para mo sinabing, may posibilidad na makulong o makonvict si VP Sara Duterte. Kasi before, ang kailangan lang is, alam mo yun, kailangan mo lang ng probable cause. Ngayon, hindi. Probability of conviction na. Ang probable cause, yung parang, oo nga, pwede. Litisin na natin to. Parang ganon. Ganon yun yung probable cause sa lengguaheng masa. Ano naman yung probability of conviction? Probability of conviction is, mukhang makukonvict siya dito. Yan, ipasa na natin. Ginawa yon, inutos yun ng Supreme Court para mabawasan ng kasong walang kwenta. Kasi punong-puno na nga ng kaso mga korte to the point na nadidelay na yung justice sa mga PDL. Kasi nangyari niyan, dati, pag may probable cause ka na, sasampa na sa husgado, yung husgado pwede na mag-serve ng warrant. Kulong. Kaya ang daming tao sa mga bilangguan natin na hindi naman convicted, PDL lang. At eventually, after how many years, tsaka sasabihin ng korte, wala namang, hindi guilty yan. Nakulong na siya. Pinahirapan na. Yan yung iniiwasan ng Supreme Court. Kaya nagkaroon ng bagong kautusan ng Supreme Court na kailangan probability of conviction. Mas mataas na requirement. Ibig sabihin, ayan, mukhang makukulong yan. Mukhang makukonvict yan. So yun yung idea ng probability of conviction. Yan ang ginawa ng DOJ ngayon. Sinasabi nila na may probability of conviction si VP Sara Duterte. Ang gago, di ba? Alam niyo kung bakit? Para magamit ng prosecution ito sa kanilang argumento. Siyempre, natapos na yung kanilang unang argumento. Malamang sa ending gagamitin nila ito. Tingnan nyo na, nakonvict si VP Sara Duterte sa grave threat. Kaya dapat siyang ma-impeach at kailangan iboto ninyo. So, imagine ninyo scenario pagdating nung how many days, lalagpas pa nga daw ng December Pagdating ng December o January, sabihin na natin, convicted na si VP Sara Duterte, although nakapag-bail, kaya hindi nakulong, pero convicted na. Ngayon, mga closing statement na ng mga prosecution. Siyempre, yung boring na babaeng tuyot na doon, magsasalita na, sasabihin niya, eto, ang korte na natin nagsabi na merong grave threat na ginawa si Vice President Sara Duterte. So, yan pa lang ay rason na para i-impeach si VP Sara Duterte. Kita ninyo? Sabi ko sa inyo lahat yan will come into places. Sabi nga nila, eto yung may nagkwento kasi sa akin na very reliable source na sinabi, hindi talaga papayag ang administrasyon na ito, particular si Marcos, na hindi ma-impeach si VP Sara Duterte at matanggal sa 2028 election. Bakit? Ang nadinig kong kwento dahil alam nila, pag naging presidente si VP Sara Duterte, kawawa ang lahat nagnakaw at lahat na naging pabaya ngayong panahon ni Marcos. At ang tatamaan mismo dyan ay si BBM. Kanyang pamilya, asawa, anak. Yan ang mga tatamaan. Ibig sabihin, tinodo nila
sinagad nila sa buto yung kawalangyaan So siguradong mananagot sila pag si VP Sara Duterte na maging presidente. At yan din ang sinabi ni VP Sara Duterte. Magkukuha siya ng vice president that would really focus to persecute these people. Ganong katindi. Kaya feeling ko, nung napanood nila yon sa interview ng SMNI sa kanya, kami ni Boss Dada, malamang sa malamang, ganun. Okay, hindi ka namin talaga gagawing presidente. Gagawin namin ang lahat ng bagay para ikaw matanggal sa presidential race. Kasi the only way to defeat Vice President Sara Duterte is to remove her from that presidential race. There's no other way. Kita na ng taong bayan Kanya na ang Mindanao, kanya na ang Visayas, sa Luzon na lang, kahit papaano. Kung kumuha yan ng taga Luzon na Vice President, finish na. Baka nga hindi lang 32 million na makuha ang boto niyan Baka 40. Fearless forecast ko, aabot ng 40 million ng kanyang boto. Sa totoo lang sa tingin ko, aabot siya ng 40 million. Ewan ko lang pero kasi yung inis ng tao, yan ang tinatawag na, kung maalala ninyo nung panahon ni PRRD, yung tinatawag na revenge vote. Revenge vote ba yun? O yung galit na vote, parang something like that. Kasi nga, galit doon sa mga nangyayaring kapalpakan kay Pinoy, kaya ibinoboto ang isang radikal na presidente, si Duterte. Di ba? Yun ang totoo Galit talaga ang mga tao nung mga nangyari doon kay Pinoy. Sa mga yellow liberal shit, di ba? Ngayon, sa tingin nyo, mas galit ang tao kay Marcos kaysa kay Pinoy? Ako sa tingin ko, oo. Kasi ito, lantaran ng pambubudol. Noon, tagupa kahit papaano Noon, nung si Corona ay ini-impeach, talaga mismo si Pinoy nagsabi na gusto niya ma-impeach si Corona. Ibig sabihin, meron pang meron pang honesty kahit papaano. Dito wala Gaguhan talaga. Ayoko ma-impeach si VP Sara Duterte. Pero anak niya ang unang pumirma. Anong katarantaduhan yun? Hindi ako makipag-coordinate sa ICC. Pero sino unang kumilos? Yung tao niya si Torre. Di ba? I mean, ito yung lantarang pambubudol sa taong bayan. Galit na ang taong bayan. Alam na binubudol talaga nito ni Marcos ang taong bayan. Yung 20 pesos na bigas. I mean, sinong tarantadong tao na magsasabi 20 pesos ang bigas, tapos linggo-linggo nag-grocery, namamalengke ang mga Pilipino at nakikita nilang walang 20 pesos na bigas? Sinong tarantadong ganun nagagawa ng ganun? Walang iba kung hindi ito presidente natin. Talagang pambubudo lang. Wala akong pakialam sa inyo. Bahala kayo, basta 20 pesos ang bigas. Pupunta ako sa isang gathering, 20 pesos ang bigas. Tapos the rest, bahala na kayo. Diba? Tanga naman kayo Parang ganun ang parang ganun ang trato niya sa mga Pilipino Tanga naman kayo di ba? So okay lang yan, ganyan na lang ang presyo ng bigas. Lantaran yung pambubudol sa atin. Tapos dagdagan mo pa ng Claire Castro? Hindi. Imagine niyo yan, dagdagan mo pa ng Claire Castro. Talagang sasagad na yung galit ng Pilipino. Galit talaga yung Pilipino Alam mo kung sino na natutuwa kay Claire Castro? Yung mga vlogger niya na ewan ko kung magkano natatanggap nun. Na dati, mga hampas lupa. Ngayon, may kotse na. Meron ng kondo. Mga hampas lupa yan, Dati. Ngayon, asensado na. Ano yung penalty, sir, ng grave threats? Again, since it's grave threats, tapos may cybercrime element doon, aggravated siya. Okay, let's not discuss the penalty for now because anything could happen in the course of the proceedings. Okay, so makita naman po sa Revised Penal Code ano ang penalty of grave threats. So, para lang malinaw mga kababayan kasi yung sinasabi niyang depende kasi yan kung ano yung condition. Meron kasi tinatawag na kaya ang aggravated bakit may ganun. Ang kasi niyan, depende yan kung may condition ba yung threat, meron bang pagbabanta na merong kapalit. So depende yan. Pero more or less, sabi nga sa bang article to? Nakalimutan ko na kung anong nakalimutan ko na ako. Ayun, article 282 ng Revised Penal Code. Sinasabi doon na ang threat ay grave threat kung sakasakaling hindi conditional. Ibig sabihin yung hindi condition, walang kondisyon. Aresto mayor o 1 buwan at 1 araw. Yun lang ang parusa. Hindi ko sinasabing lang yan Pero kung yun lang ang parusa, bakit pa dinimanda? Hindi ko gets. Alam nyo nga kung bakit. Kasi nga po, gagamitin sa impeachment And if it's aggravated. But again, details as to what particular things will happen during the case, any incident pertaining to the substance of the matter, sabihin ng the jurisdiction or TCPC. We'll have to check the information for that, no? So, wala bang complication sa impeachment trial? Well, the bail, recommended bail is 120,000 pesos.
Okay, for that count. This is one count. Hawak ko dito, no? Yes. So, sa impeachment For the impeachment trial, Hindi nasagot, well, ano? alam po natin na impeachment proceedings under the domain naman ng legislature right now. The Senate and the senators being senator judges. But procedurally speaking, the conduct of the criminal case in RTCQC should not be affected by the ongoing impeachment proceeding, and that applies vice versa to the ongoing impeachment trial. Walang prohibition, sir, dito sa tuloy-tuloy ng kaso versus the Vice President. Ay, hindi ko po masasabi, no? Nasa Senate na po yan. But as far as we know, procedurally, magkaiba po silang proceeding, distinct and separate proceedings. So, tuloy-tuloy lang to, sir. Yes, yes. Sir, in our statement, sabi ng lawyer ni VP Sara na hindi siya pwedeng Gets nyo? Hindi masagot na ng diretso, no? Pero gayon pa man, paulit-ulit na nga natin sinasabi, na yun po ang dahilan nito. Wala nang iba pang dahilan. prosecute as the Vice President. Your comment lang. Well, there's a legal argument by the defense, no? Again, that should be properly ventilated with the court. Okay, we cannot comment on the merits as of now. So even, so yun na, we can only discuss procedurally. Hanggang doon na po muna tayo. Inciting to sedition, why was it dismissed by the panel of prosecutors? So the inciting to sedition case, just to clarify, it was dismissed for the sole reason that the panel of prosecutors did not find prima facie evidence of reasonable certainty of conviction. Mataas po ang sinapuatan ng proof yan. So for that particular crime, under the law, may elements ng crime. Nakita po nila na, there's not enough evidence for us to file this in court. Di ba? Yung inciting to sedition na kinaso sa kanya, wala. Ibig sabihin, wala. Alam niyo kung bakit wala? Kasi nga, mataas daw. That's the legal point. Mataas daw yung requirements ng inciting to sedition. Tama naman din. And good job for the persecutor na hindi pinaburan yan at hindi ipinilit yan. Kasi pwedeng maging non-bailable yan eh. Sabi nila, bailable, pero pag titingnan nyo talaga sa batas, non-bailable yan. Pero syempre, matindi yan eh. May elements yan. Para, ibig sabihin, may requirement ba doon sa pagsabi niya ng inciting to sedition? Eh kaya lang, kulang-kulang nga, wala. So therefore, dismiss yun. At the same time, wala kasi yun sa impeachment trial. Huli. Huli pero di kulong. Wala kasi yun sa impeachment eh. Ang meron sa impeachment trial, grave threat. So, mas maganda ang kwento kung ilalagay natin sa grave threat ang senaryo kay VP Sara Duterte, di ba? Para-paraan sa buhay mo. Okay. Sir, matagal din na mapegi yung resolution, no? Matagal sa under review dito sa meeting. Did it continue trial? Did they speak up the resolution of the case? No. Well, again, these are distinct separate proceedings. Ang nangyayari po sa impeachment proceeding ay magkaiba sa ginagawa sa trial or even in the preliminary investigation. Yung mga ebidensya ko na nailatag sa during PI or preliminary investigation, hiwalay pa po yan sa nilalabas sa impeachment proceeding. So it's not accurate to say that one proceeding affected the other. Pero sir, bakit bagal ng gano'n sa kaba? Since 2024 pa na nangyari one incident. Well, ang panel of prosecutors na po makakapagsabi, no? But to the best of our knowledge, I mean, to be from the records, it's in relation to pending incidents in that case. So, in that particular investigation na. Yung sa bill recommendation ng 120,000 per count po yun sa day po sir? Yes. So yan po mga kababayan ha. Anyway, eto pa, tingnan pa natin to. Tingnan natin ang napakagaling nating presidente kung ano ang kanyang reaction sa mga baha. Ang isa pang issue na nakita natin na nangyari ay yung nagbabaan yung sa Parañaque lalo ay yung nagbabaan ng ang basura. Nakita ninyo yung mga picture na punong-puno yung kanal, punong-puno ng basura na hindi naman galing sa Parañaque, galing sa ibang lugar yun. Yon. So, galing daw sa ibang lugar at hindi sa Parañaque yung basura. Ay, nako. Pero kahapon, ang sabi ng tao niya, ay nasabi ng report pala, hindi ng tao niya, ay sa Parañaque yon at saka sa Pasay. Di ba? Tapos eto na naman, syempre, alam mo naman yung sip-sip niyang aso na si... Ito, ayan o. Sa reaction na lang ng palasyo dun sa nakitang massive sea of trash na hinahakot ngayon ng Department of Public Works and Highways. Lubha po talagang nakakabigla in a way na isa ito sa makikita nating dahilan sa hindi pagdaloy ng tubig sa lagusan. So, ang nais din po ng Pangulo, noon pa naman natin ito pinapaalala, pero yung tumambad sa ating mga mata na dagat ng basura. Parang may lumalangoy, parang may gustong lumangoy sa dagat ng basura. Sana nga si Marcos na lang yun, tinesting niya. Nais natin ay magkaroon ng maayos na daluyan ng tubig, kaya kailangan itong ayusin ng ating
pamahalaan ng mga opisyal natin, pero ang nais Pero? din po nating lahat, ang nais Ayun. ng Pangulo, Ah. lahat po tayo ay magtulong-tulungan. Yun. Hindi po kakayanin ng gobyerno na magtrabaho, Na yun na. magtrabaho. Mali ka dyan, Pero ating bata. mga kababayan ay pabaya ng Mali ka dyan, bata. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas may label. Tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.